Zandro, marami na bang kongresista ang nakapaghain ng kanilang COC? Maricar, kung ang COMELEC ang tatanungin, sakto lang. Inaasahan kasi nila na posibleng madagdagan pa ang mga maghahain sa mga darating na araw. Dito kasi sa NCR, iisa lang yung lugar na pinaghahainan ng mga nais tumakbo bilang kongresista. Pero sa probinsya, sa kanilang mga lalawigan, sa Provincial Election Supervisor sila naghahain. Ilan sa mga nakapaghain na ng COC sa mga lalawigan ay si Speaker Martin Romualdez sa Leyte. Inihain ni Romualdez ang kanyang COC kay Acting Provincial Election Supervisor Attorney Maria Goretti Canas kaninang umaga. Ito na ang ikatlong sunod-sunod niyang termino kung siya ay mananalo bilang kinatawan ng 1st District ng Leyte. Sa NCR, dito sa San Juan City ang filing. Una sa nag-file ang konsehal mula sa 6th District ng Maynila na si Luis Uy. Kabilang rin sa mga nakapaghain na ang 4 na re-electionist. Kabilang dyan, sina Caloocan 2nd District Representative Mitch Cahayon Uy, Navotas Representative Toby Chanco, Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at 5th District Representative PM Vargas. Sina Atayde at Vargas ay sinamahan pa nina Quezon City Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto. Si Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan naman mula party list ay lilipat bilang District Congressman at tatakbo sa 2nd District ng Parañaque City. Exciting ang laban dahil yung makakalaban ko ay dati ng congressman. Continuity naman yung lagi sa amin, di ba? Sa Navotas, napakahalagang tuloy-tuloy yung proyekto na mga ginagawa natin in coordination with the local government. No? Kakaikot ho natin dyan sa lugar natin sa Parañaque. Matagal na rin tayo nakatira dyan. Almost 20 years na rin tayo nakatira. Siyempre, nung kakaikot ko dun sa pagkampanya ko sa aking party list, medyo kinumbinsi ako ng mga tao doon sa ating lugar. There was a study upon 2 years when I was running, when we were starting. Umpisa pa lang po yun ng isang research tungkol po sa flood problem ng buong Quezon City. And definitely it is not alienated to people in our city na ang Distrito 1 po ang pinaka-apektado. And definitely moving forward, we will pursue that project and that promise during the campaign. Maricar, hanggang alas 5 lang ng hapon pwedeng mag-file dito pero hanggang October 8 naman pwede makapaghain. Maricar. Okay. So Zandro, ilan na ang total ng mga nakapag-file ngayong araw? Just for today. Sa ngayon, Maricar, 13 na ang nakapaghain ng kanilang COC na gustong tumakbo bilang kongresista. Oo. So I guess konti pa lang ito, no? So kailan mo inaasahan yung talagang dagsa ng mga tao? Oo, sa bilang na ito kasi, dalawa dito yung re-electionist, dalawa dito yung independent, at may ilan naman sa kanila yung kasalukuyang konsehal. Pero inaasahan nila na posibleng sa October 8, yung last day ng filing, maaring dumoble pa yung bilang. So hanggang 20 siguro yung inaasahan, Maricar, na maghahain dyan sa October 8 na deadline. Okay, maraming salamat, Zandro Ochona.